17 na halaman na malas ilagay sa harap ng bahay. Iwasan ito. Alam niyo ba mga kaagimat na ang mga halamang inilalagay natin sa harap ng ating bahay ay may malaking epekto sa ating kapalaran, yaman at kalusugan. Marami sa atin ang hilig magtanim, pero hindi natin alam na ang ibang halaman ay nagdadala ng malas at hindi magandang enerhiya. Ayon sa aming paniniwala ng mga babaylan unom at ayon din sa mga ekspertong Feng Shui. Sa video na ito mga kaagimat, ay ibabahagi ko sa inyo ang 17 halaman na hindi dapat ilagay sa harap ng bahay at kung bakit dapat nating iwasan ang mga ito. Meron ka ba nito sa inyong bakuran? Manatili hanggang dulo para malaman kung alin-alin ang mga ito at kung ano ang dapat gawin. Tara, alamin natin! Agima, 13 GM, Babaylan, 1. Ang bawat halaman ay may kanya-kanyang katangian. At ayon sa aming mga ninunong babaylan at paniniwala, ang posisyon at uri ng halaman at nakakaapekto sa daloy ng enerhiya sa ating tahanan. Kapag may halamang nakaharang o hindi angkop sa harap ng bahay, sinasabing hinaharangan din ang pagpasok ng swerte, oportunidad at kapayapaan. Number 1. Halamang may matitinik, gaya ng rosas cactus, euphorbia. Ang mga tinik ay sumisimbolo ng mga matatalim na mga salita, away at hidwaan sa pamilya. Sinasabing tinataboy nito ang swerte at kaibigan. Number 2. Damo at mga ligaw na halaman. Sumisimbolo naman ito mga kaagimat ng kapabayaan. Kapag maraming damo sa harap, sinasabing marami ding problema at gulo ang darating. Number 3. Balete at malaking puno. Ang malalaking puno sa tapat mismo ng pinto ay humaharang sa liwanag at enerhiya. At ito rin ay kilalang tirahan ng mga di nakikita na mga nilalang na maaaring magdulot ng takot at pangamba. Number 4. Bamboo/kawayan. Bagamat maganda ito sa gilid o likod ng bahay, pero kapag nasa harap at masyadong malapit sa bahay, ito ay nagdadala ng malas dahil nagdadala ito ng kalungkutan, problema at away at hindi pagkakaintindihan ng bawat miyembro ng pamilya. Kaya kapag mayroon na kawayan na tumubo sa harap ng inyong bahay at maliit pa ito mga kaagimat, ay inyo nang ilipat sa gilid o likod ng inyong bahay. Number 5. Mahabang baging, gaya ang kadena de amor, pako, manunggal at iba pa. Ang mga baging ay sumisimbolo ng mga gusot at problema na walang katapusan. Nakakahadlang din ito sa pag-aasenso ng pamilya. Number 6. Luya. Ayon sa paniniwala ng aming unang ninunong babaylan unom, kapag may tanim na luya sa harap ng inyong bahay, lalo na sakop sa bubong ng inyong bahay ito, ay nakapagdala din ng problema at malas. Ito ay nagdadala ng init ng ulo at madalas na pag-aaway ng mag-asawa o miyembro ng pamilya. Number 7. Pinya. Dahil sa matitigas at matatalim na mata nito, inuugnay ito sa matatalim na dila at kaaway. Mas mainam ito na ilagay mga kaagimat sa may likod o sa gilid ng bahay. Number 8. Puno ng gemilina. Mabilis lumaki at malalago ang ugat na sumisira sa pundasyon ng bahay. Sumisimbolo rin sa mabilis na pagkasira ng samahan. Number 9. Talumpunay/gumamela. Tinasabing kapag ito ay nasa harap ng bahay, madalas magkasakit ang mga nakatira at nagdadala ito ng malas sa kalusugan. Number 10. Akasya. Kilala bilang puno ng mga espiritu. Maraming mga elemento at mga nilalang na hindi nakikita ang mga naninirahan sa punong ito. At sinasabing nagpapasok ito ng negatibong enerhiya kung nasa harap mismo ito ng inyong bahay na kaharang. Number 11. Ilang-ilang. Bagamat mabango, sinsabing masyadong matapang ang amoy nito, nakakaakit ng hindi magandang bagay.
at nagdudulot ng lito sa isipan at pumipigil ito sa daloy ng swerte. Kaya kung mayroon ng ganitong sahing halaman sa harap ng inyong bahay, ay ilipat mo ito kaagad, ilagay lang sa gilid or likod ng inyong bahay. Number 12. Kamiyas. Ang maasim na bunga ay inuugnay sa mapait na kapalaran at pagsubok sa buhay. Kaya maganda lang ito na ilagay sa likod ng inyong bahay. Number 13. Santol. Ang matatamis na bunga ay maganda, pero ang puno nito ay nagdadala ng matagal na problema kapag nasa harapan mismo ito ng inyong bahay, mga kaagimat. Number 14. Kakawate. Ang halaman na ito ay magabok or madaling matumba at mabulok ang kahoy. Sumisimbolo ito sa hindi matatag na kabuhayan. At kinabukasan, kaya kung mayroon man kayong nakita na ganitong halaman sa harap ng inyong bahay, ito ay alisin kaagad at ilipat lang sa likod ng bahay. Number 15. Makahiya. Ang aura ng makahiya, dahil ito ay lumulupig kapag hinawakan, sinasabing maging mahina ang estado at respeto ng pamilya sa lipunan, kaya't hanggang hindi pa huli ang lahat kapag may nakita kang halamang makahiya na nakatanim sa harapan mismo ng inyong bahay. Ito ay alisin kaagad or pwede din na ilipat lang ito sa likod ng inyong bahay. Number 16. Tawa-tawa at iba pang damong gamot. Ang mga halamang gamot sa harap mismo ng inyong bahay ay nagpapahiwatig na laging may magkakasakit sa bahay, kaya mainam na ilipat lang ang mga ito sa likod ng bahay. Number 17. Saging sa paniniwala naming mga babaylan unom at base din sa mga ibang aura, kapag mayroong tanim na puno ng saging sa harapan mismo ng inyong bahay at kapag ito ay namunga, may mayembro sa inyong pamilya ang mawawala. Mayroong magkakasakit na hindi malulunasan at hindi makakaahon sa kahirapan. Kaya mainam lang ito na ilagay sa likuran ng inyong bahay. Mga kaagimat, mahalagang tandaan na ang mga ito ay nakabatay sa ating tradisyonal na paniniwala, mga kaalaman at karunungan ng ating mga ninuno at pananaw din sa Feng Shui. Hindi ito batas, ngunit gabay lamang para magkaroon tayo ng maayos at magandang kapaligiran. Ang pangunahing aral dito ay panatilihing malinis, maliwanag at maaliwalas ang harap ng ating bahay upang malayang makapasok ang malakas na puwersang swerte at biyaya. Kaya mga kaagimat, kung mayroon man kayo nito, huwag mag-alala, maaari itong iliapat sa likod ng bahay, sa gilid o ibigay sa iba. Mas mainam na ilagay sa harap ang mga halamang namumulaklak, mabababa lamang, at kilalang nagdadala ng swerte. Yun po mga kaagimat ang 17 halaman na bawal ilagay sa harap ng bahay na dapat nating malaman. Nalaman mo ba na mayroon ka nito? Ibahagi mo sa akin sa comment section kung alin sa mga ito ang maroon ka o kung may alam ka pang ibang halaman na bawal ilagay sa harap ng bahay. Tandaan natin, ang malinis at maayos na bakuran ay simbolo ng maunlad. Kung nakatulong at nalinang ang kaalaman mo sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa higit pang kapakipakinabang na mga vlog. Muli, ito ang inyong kaagimat at lagi tayo magkukwento, magbabahagi at matuto ng sama-sama. Ingat at pagpalain nawa kayo ng puong may kapal hanggang sa muli.